Kamara nanindigang tama na i-zero ang confidential funds ng mga ahensya ng pamahalaan ng pamahalaan. Ang detalye mula kay Kapar MJ Mondihar. Kapar MJ. Nanindigan ba ang Philippine House of Representatives na tama ang kanilang hakbang na i-zero? I-zero ang confidential funds sa 2024 proposed budget ng ilang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay House Appropriations Senior Vice Chair Stella Kimbo, na pagkaisahan ng kapulungan na mag-adjust sa dynamics ng makabagong panahon, lalo na sa usapin sa West Philippine Sea. Kaya nagpasa silang ituon ng confidential funds ng Office of the Vice President, DepEd, DICT, DFA at DA sa mga hensyang may kinalaman sa depensa ng bansa sa pinagagawang teritoryo. Bagkus mananatili naman raw ang confidential funds ng ilang tanggapan tulad ng Justice Department at ng Office of the Ombudsman at iba pang mga tanggapan na may mandatong pasok raw sa paggagamitan ng nasabing pondo. Kabuang 1.23 billion ang in-adjust ng Kamara sa final version nila ng 2024 budget bill na kanila ring isusumite sa Senado. Tuwala naman raw sila sa Kamara na susunod ang senador sa kanilang bersyon ng paggamit sa confidential funds. Ito'y kahit pagtutugmain pa ang budget version ng dalawang kapulungan sa MyCam. Mula sa Kamara para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pambalita, Philippine team ng Asian Games pinabibigyan ng pagkilala sa Senado. Ang detalye mula kay Troy Gomez. Kamar Troy. Pinuri ni Senador Bongo ang tagumpay na nakamit ng Philippine team sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Sa isang resolusyon na isinumite ni Go sa Senado, ay pinagbibigyan ng pagkilala ng Chairperson ng Senate Committee on Sports ang kontribusyon ng Philippine team na nagbigay ng malaking karangalan sa bansa. Kabilang dito ay ang Gilas Pilipinas na nasungkit ang unang gintong medalya sa Pilipinas para sa larong basketball mula 1962. Ang Pilipinas ay pang-17 sa medal standing kung saan nakakuha ito ng 4 na gold, 2 silver at 3 ang bronze medal. Bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance ay sinulong ni Go sa Senado na madagdagan ng pondo para sa sports program sa bansa. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-ulat, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, PNP pinawi ang takot ng publiko sa bomb threat sa mga paliparan. Ang detalye mula kay Kapartner Bernard Ferrer. Kapartner Bird. Walang nabomonitor na anumang bantang Philippine National Police o PNP na posibleng makaapekto sa kapayapaan at kaayusan ng bansa. Itong tiniyak ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo bagamat nakatanggap ng bomb threat ang mga paliparan. Ang Chief Fajardo nagpapatuloy ang pag-isikap ng PNP Aviation Security Group na matiyak ang seguridad ng mga pasahero sa paliparan. Kasabay nito, pinaigting din ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang pagbabantay sa mga pampublikong lugar sa Metro Manila upang mapigilan ang mga nagtatangka na maghasik ng takot. Pinawi rin ng PNP ang pangamba ng publiko at iginiit na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mapanatili ang seguridad ng bawat isa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, ka-partner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pang balita, 31 loose firearms at pampasabog. Isinuko ng ilang local na opisyal mula Special Geographic Area ng BARM. Ang detalye mula kay Kapartner Paul Montibon. Kapartner Paul. Bilang tugon sa umiiral na ganban para sa nalalapit na pagdaraos ng barangay at SK elections ngayong buwan ng Oktubre, kusang isinuko ng mga lokal na opisyal ng Alyusan, Cotabato ang dalawang barangay mula sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Umabot ito sa 31 na assorted firearms at 2 granada ang isinurrender ng nasabing mga lokal na politiko. Dahil dito naniniwala ang militar at kapulisan na makakamit nila ang inaasam na mapayapang pagsasagawa ng BSKE 2023 ngayong taon. Sa pahayag ni Western Mindanao Command Commander Major General Steve Crespillo, tiniyak nito ang mapayapang rehiyon hindi lang sa panahon ng eleksyon kundi sa ang tuloy-tuloy na kapayapaan sa lugar sa tulong ng iba pang lokal na pamahalaan ng Western Mindanao. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pa balita, listeners ng Viva Max sasampahan ng kaso. Ang detalye mula kay Kapartner MJ Mondihar. Kapartner MJ.
Nagbanta ang kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated o KSMBPI na magsasampa sila ng kasong kriminal laban sa iba pang A-lister actresses ng streaming platform na Viva Max. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, abogado ng grupo, sasampahan raw nila ng criminal case sina AJ Rabal, Ayana Misola at Asia Acosta. Ito ay para raw turuan ng leksyon ng mga ito dahil sa pagpopost ng mga malalaswang content sa social media na siyang advokasya ng grupo. Naroon ang kinasuhan ito Martes ang Filipino-Korean sexy star na si Angelique Kang dahil nga sa pagpopost ng mga mahalay na video sa Facebook page nito na may isang higit milyong follower. Ayon sa KSMBPI, walang puwang sa makabagong panahon ang pagpopromote ng mga bastos na content, lalo na't may access sa modernong teknolohiya ang mga kabataan. Sinisiguro naman ang grupo na patuloy sila nakaantabay at nakahandang magkaso sa mga magpopromote ng kabastusan sa telebisyon at social media. Ito kahit panahon pa ng pagbibigayan at pagpapatawaran sa paparating na Kapaskuhan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. Samantala, ipinanawagan ni Pastor Apollo C. Kibuloy of the Kingdom of Jesus Christ sa mga opisyal ng gobyerno na huwag paglaruan ang national security ng Pilipinas. Ito'y kasunod sa ginagawang paggigipit ng Malacanang sa kongresista sa confidential funds ng Vice Presidente ng bansa. Ayon kay Pastor Apollo, malaking aral ang nangyari ngayong sigalot sa gitnang silangan sa pagitan ng teroristang grupo ng Hamas at Israel. Malakas niya ang intelligence sa Israel. Ngunit nalusutan ito ng grupong Hamas dahil na rin abala ang gobyerno nito sa pamumulitika at pagkakahati ng bansa. Ayon pa sa buting pastor, walang ganitong pamumulitika sa panahon noon dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalo na at nakataya ang kapayapaan ng bansa. Nangangahulugan ani Pastor Apollo ng pamumulitang ito ay plano ng makakaliwang grupo na ibagsak ang gobyerno. Samantala, isa rin sa magandang naidulot ng confidential funds ay ang napigilan noon ang pagpasok ng ISIS o Maute Group sa Davao City. Bago noon ay umabot sa Marawi, ang teroristang grupo ay una nitong plinano na gawing paralisado ang Davao City, kontrolin ang paliparan at doon magasik ng karahasan. Pero napigilan ito sa pamagitan ng intel funds ni dating Pangulong Duterte. Ang mga makakaliwang grupo naman ay hindi rin makagalaw noon sa siyudad ng Davao dahil sa intelligence fund ng mayor pa si Vice President Sara Duterte. Ito'y pumigil din sa pagkaka-infiltrate na ito sa syudad. Kaya naman, isa rin sa pinanawagan ng buting pastor na huwag hayaan ang makakaliwang grupo na magkaroon ng malakas na boses sa gobyerno. Ito'y dahil pinupolitika nito ang confidential funds na mahalaga para sa national security ng bansa. Hindi aniya dapat tumulad ang Pilipinas sa administrasyong ni Mahmoud Abbas ng Palestine na hinayaan ng teroristang Hamas na manatili sa Gaza. Malaking aral anya na hindi magkanlong ng mga terorista. Sa huling detalye ng ating balitang nasyonal, PNP suportado ang pagpapalis ng pogo sa bansa ayon kay Senator Gatchalian. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapar Troy Gomez. Kapar Troy. Sinabi ni Senator Wing Gatchalian na suportado ng Philippine National Police ang pagpapatalsik sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Sa naging pagdinig ng Senado sa panukalang pondo ng DILG at mga attached agencies nito, ipinahayag ni PNP Chief General Benjamin Acosta ang kanyang suporta sa pagwawakas ng POGO operation sa Pilipinas. Ayon sa datos ng PNP, may kabuang 4,039 na biktima sa 4 na POGO-related crimes sa unang 6 na buwan ng taon. Kung ihamping ito sa datos noong 2022, mayroon lamang na 128 na biktima sa 39 na naiulat na krimen. Ang Acosta, pinaigtingnan ng PNP ang kanilang capacity building efforts upang lapanan ang tumataas na aktibidad ng cybercrime na nauugnay sa mga POGO. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez Agulat, kapartner mo sa balita at serbisyo. Ronda Pilipinas. At sa ating balitang ronda, kinumpiska ng tawa ng Pedro Isabela at Centro San Isidro ang 28 wildlife species na gawang mall exhibit. Ito ay matapos bigong magpakita na may-ari ng organizer na Secure Wildlife Special Permit at Special Local Transport Permit sa Barangay Mabini, Santiago City. Kabilang sa nakumpiska ang leopard gecko, Mexican iguana, bearded dragon, sulcuta, tortoise at red-footed tortoise, leopard tortoise at civet cat, at Burmese python at African lovebird. Sa kustodiya ng Department of Environment and Natural Resources or DNR2 ang nabawing mga wildlife.